Right, yun. Magandang gabi po sa inyo dyan at magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. Ayun, mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW, ay sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Ayun, alright. Ang video na to hati natin kay Balita Hub TV. Courtesy po tayo sa audio na to ay kay Jake Magnus TV. Ayun, nasa description lang po ang kanilang mga channel. Pakibisita at pakisubscribe na lang din. At pasigit na rin tayo sa ating channel. Iniimbitahan ko po kayong subscribe ang ating channel. Paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun, shout out po sa ating mga bagong subscriber at bagong pasok sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo dyan at sa inyong suporta. At sa mga bashers natin dyan, shout out po. Ayun, salamat po. Salamat rin sa inyo. Ayun, supalpal na naman si Isko. Diyos mio, Marimar. Ay, wala na tayong patong-tubig pa. Silipin na natin ito. Baka masilip pa to ng iba. Mga kababayan, ay wala lang namang iba kung hindi napahiya nga ba etong si Buboy at etong si Yorme dito kay Boss Big. Dahil mga kababayan, sa isa kasing programa ng Eat Bulaga, ng Tape Bulaga mga kababayan na Giza Getly, ay may napuntahan na isang barangay itong si Yorme na kung saan po ang sinisigaw ng mga tao ay bossing, bossing. At dun nga sa pagkakataon yun mga kababayan ay ang nakala ni Yorme, siya yung tinutukoy na bossing doon. At dito matatala. Ayan, ads in the house. Wait lang. Takay din natin mga kababayan, yun ay yung isa sa mga ex nitong si Paulo Contis po ay ikinasal na, which is eto pong si LJ Reyes mga kababayan. Ikinasal po siya sa Amerika. Pero bago po ang kasal na yan mga kababayan, natanong muna or na-ambush interview etong si Paulo Contis. Ano po ng PEP-PH patungkol po sa kung ano masasabi nitong si Paulo mga kababayan dun sa naging dun sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or e-show. So eto mga kababayan, alam nyo ba na yung isa sa mga ex nitong si Paulo Contis po ay ikinasal na, which is eto pong si LJ Reyes mga kababayan. Ikinasal po siya sa Amerika. Pero bago po ang kasal na yan mga kababayan, natanong muna ang interview etong si Paulo Contis. Ano po ng PEP-PH patungkol po sa kung ano masasabi nitong si Paulo mga kababayan dun sa naging dun sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes. Pero bago ang lahat na yan mga kababayan, panoorin muna natin bago natin basahin yung article patungkol dun sa naging reaksyon ni Paulo Contis sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes. Panoorin muna natin yung naging kasal. Ano po, unahin muna natin yung naging kasal bago yung reaksyon ni Paulo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, gusto ko maging maging patas dito. Basahin muna natin yung komento ng tao or yung komento ninyo bago ako mag-reaction. Ano po, kasi baka sabihin nung iba mamaya, dinadamay ko yung pamilya ni Paulo. Hindi po tayo ganon. Ang tinatalakay lamang po natin yung lumalabas na issue. Ayoko kasi ma-issue tayo na nandadamay ng pamilya or correct. Kahit ano pa man mga kababayan. So eto, i-play na natin yung balita na lumabas kahapon po sa 1PH mga kababayan. Etong patungkol sa LJ Reyes ikinasal na sa Amerika. Pakinggan natin yung dito ni Nanay Christopher Min. Kine-credit po natin sa kanila yan. Hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito yung mga kababayan. Alam mo, naalala mo nung ihayag ni LJ Reyes nung magkakilala na sila ng kanyang mapapangasawa at engaged na siya. Meron siyang verse sa Bible na ibinigay nung mag-post siya. Diba? Ang sabi niya, Hi, Mami Linta More, mega love shoutout po Kaya si Kuronsaki, mega love shoutout. For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and a hope. Kinuha niya yan po sa Jeremiah 29:11 dahil yung mga panahon po na yon ay ginanap ang engagement nila
ni Philip, di ba? Ni Philip ang kanyang napangasawa evangelista. Oo. At ngayon nga po ay natuloy na nung isang araw ang pagpapakasal sa Long Island, New York. Oh, di ba? Nakakatuwa na gini mo yung kwento. Pahiya Umiyak si siya, Paulo. kwento siya, kalungkutan, pero ito, yung ngiti niya at saya niya, hindi natin may paliwanag kung gaano siya kasayang babae habang At saka, Ganun lang kasi mga kababayan talaga ang buhay sa totoo lang. Kapag ka kasi may nang iwan sa'yo, may Yes. talagang may dadating at may dadating. Ano po, yung iniwan ni Paulo Contes at yung mga pagkukulang ni Paulo Contes, ang pumuno po nun ay ibang tao po, Correct, mga kababayan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ano po at napapatulis din si Paulo Contes na nakaharap sa mga mga kababayan na hindi na about sustento at about sa nang iwan mga kababayan. So sabi ko nga, excuse me, lagi ko naman po sinasabi, kapag ka may nawala, kapag ka may nang iwan, automatic may mas papalit na mas better. Tama. Mga kababayan, ano po kaysa kay Paulo Contes? Di ba, iniwan ni Paulo Contes, etong si LJ Reyes, natural mga kababayan, na may papalit at may papalit talaga, na mas higit pa kaysa kay Paulo. So ngayon, punta tayo dun sa naging ambush interview kay Paulo Contes, na kung saan mga kababayan, ano po yung natanong siya patungkol dun sa nalalapit nga na kasal nitong si LJ Reyes. So sa madalit salita mga kababayan, nauna itong ambush interview ng PPH kay Paulo Contes bago yung kasal. Ano po, so ito, pakinggan natin, basahin natin yung article galing po sa PPH, yan po yung source natin. Sabi dito mga kababayan, Paulo Contes very happy para kay LJ Reyes. Sigurado nang papakasalan si Yen Santos. Yan po yung sabi nitong si Paulo. So nung natanong siya patungkol dun sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes dun kay Evangelista mga kababayan, automatic isiningit niya naman yung balak niyang pakasalan etong si Yen Santos. Punta naman po tayo sa last topic natin mga kababayan, which is ito yung sinasabi ko kanina na napahiya etong si Buboy at etong si Yorme kay Boss Big Soto dahil nga mga kababayan, meron silang isang barangay na napuntahan na kung saan ang sinisigaw ng napakaraming tao ay bossing. Ang Ayan, Jollibee bossing yung Chicken Joy, ads. Crispy-licious, juicy-licious, Philippines' best tasting. At ang akala ni Yorme mga kababayan, yung bossing na isinisigaw ng napakaraming tao ay siya. Eto, tapusin na natin. Ito yung pakinggan nyo mga kababayan. Sa Bingo Plus, please visit Bingo Plus. Pakinggan nyo habang nagsasalita si Yorme, sumisigaw yung taong bayan ng bossing. Bingo Plus, please visit Bingo Plus. Next. Bossing daw, sabi ng mga tao. Hey, Gentle Protect. Andal Gentle Protect Public Supplement na may 24-hour anti-bac hypoallergenic softness. Mga sisigurong all day bango ang ganun. Yan ang alagang all-in-one ng Dell Gentle Protect. At syempre, meron ka ba galing kay Buboy? Mamaya makakahalata na si Yorme dyan ay sinisigaw ng mga tao, bossing. Ay, kay Puso Regent. Chisa Gazetisha! Ay, sa'yo rito. Mauna na! Mauna na eh! Oh! Butange! 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 10,000 pesos! Sabi ni Yorme, bossing talaga. Alam nyo, dalawa lang naman to kaya niya nasabi na bossing talaga. Kasi unang-una, alam naman natin mga kababayan, na marami sa mga kababayan natin na kilala si Boss Big Soto bilang bossing sa Itbulaga. Correct. Mga kababayan, sa fronted na Itbulaga. So ngayon, habang sumisigaw yung mga tao ng bossing, ang akala ni Yorme, siya yung bossing ng tape bulagtak. Siya yung tinatawag na bossing. Pero kung mababasa ninyo yung comment ng mga tao dyan, ang sabi ng napakaraming tao dyan, hindi ikaw yung bossing. Si Boss Big Soto yung kilala naming bossing. Kasi kita nyo, ito nakita ko lang to sa Facebook mga kababayan tsaka sa TikTok. Sabi dito, bossing ang isinisigaw ng tao, pahiya na naman ang EB, everybody bashing, the longest running noontime show. Everybody bashing. EB. Sabi ni Yorme, bossing talaga. Pero alam ni Yorme sa kanyang sarili kung sino yung bossing na tinutukoy mga kababayan. Walang iba kung hindi itong si Boss Big Soto. Natural. Play pa natin, ibalik natin ng konti. 10,000 pesos!
Toxic talaga. Toxic talaga. Toxic talaga. Ito yung malupit, ito yung masakit sa kanila. Alam nyo, sa totoo lang, tuwing may mga show silang ganito, ito yung masakit sa kanila eh. Yung talagang ang hinahanap na mismo ng taong bayan ay ang Tito Big and Joke. Yes. Nako, matagal na yan. Katulad nito mga kababayan, biruin nyo, bossing ang isinisigaw, ang akala ni Yorme siya yung tinatawag na bossing. Pero ang komento ng napakaraming tao mga kababayan, ang komento ng sobrang daming tao, ang kilala nilang bossing, walang iba kung hindi itong si Boss Yes. Soto. Kaya nga sabi ko mga kababayan, hindi talaga may kakailan ang hinahanap ng taong bayan ay ito pong si Boss Big Soto, hindi po si Yorme Chibubot. Ang ginagawa lang kasi nila mga kababayan ganito eh. Kasi alam naman nilang pabagsak na. Ang ginagawa na lang nila, puro parinig na lang ng puro parinig. Pero, ang Oo nga. masaklap kasi naganti sa kanilang mga parinig, mismong taong bayan na po yung sumisigaw at nagpapatama sa kanila na hindi sila yung taga Itbulaga na kilala nila. Which is, ang kilala nilang taga Itbulaga, yung nasa branded na Itbulaga, which is itong si Bossing Big. Oh my goodness. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Kasi ako talaga, kung tutusin hanggang ngayon, kapag nakikita ko itong Itbulaga, itong mga balita patungkol sa Itbulaga, talagang naiisip ko mga kababayan ng branded na Itbulaga talaga. Always Kasi yan. Itbulaga yun eh, tape bulagta na yan. Kasi ang branded na Itbulaga para sa akin, nandoon sa TV5. Kasi kahit E80 po yung pangalan noon para sa akin, Itbulaga pa rin. Itbulaga kasi naandoon yung pinagmulan ng Itbulaga. So kayo, ano po masasabi dyan? Correct, correct. Niyo po dyan? Comment below na lang po kayo. Deserve ba? Yes, Napahiya correct. ba? Comment below na lang mga kababayan na. Pero bago tayo magpaalam, kasi E80 na po, bati-bati muna tayo. Shoutout kay E80 SB fan. Oo, bossing, Yorme, iyak ka na naman. Sabi ng ating pinaka-chick boy na supporter na si Kuya Malyari Mascarinhas 1834, oo nga si Kurunzati. Ayun. Nako. Supalpal again. Ay, hindi pa natutol yung mga host na yan. Yeah. Bossing daw siya. Ayan, hindi ka magiging bossing. Isa lang ang bossing ng TVJ. Si Vic Soto lang. Diyos mio, Marimar. Supalpal na naman kayo. Nakakaya na. Ayun, hanggang dito na lang po yung bago sa ating channel. Inimbitahan ko po kayo subscribe ng ating channel, paki-like, comment at pahit rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Sana po may nakuha kayong updates. Ganda nga to kasi ayun supalpal tuloy. Ayun ingat po kayo. God bless po kung saan man kayong naroon. Keep safe. Babush.